Hello, students. So we will discuss today numbers and patterns. So this is the second topic in mathematics in the modern world. So our objectives: examine the nature and relationship of numbers in a sequence, determine the end term of a number sequence, generate a pattern to form a number sequence. So numbers are everywhere. So alam natin, no, kahit saan may numbers. So pag gising mo pa lang sa umaga, pagtingin mo sa orasan, there is a number. Pag bumibili ka sa tindahan, may number involved. Okay? Pag nagbibilang ka, kung ilang araw na lang yung pasahan, okay? Ilang araw na lang Christmas na, ilang araw na lang birthday mo, that's a number. So, numbers are everywhere. So, yan nga ang sinasabi nila. It is seen everywhere in the universe. So, in the petals of a flower, the steps of a staircase, the arrangement of tiles, and even in the way we count days on a calendar. So, when numbers are arranged in a certain order, following a specific rule, they form what we call a sequence. A pattern is the predictable arrangement of these numbers. So, isa yan sa mga kung bakit mahalaga, no, yung pattern. Okay, we cannot predict. So marami ngayong mga innovative technology na predict na, no, kung ano yung mga susunod na mangyayari or ano yung mga possible na mangyari. O like for example na lang, no, nalalaman agad kung ilang bagyo or ilang typhoon yung pwedeng pumasok sa isang buwan. Tama? And then, of course, like for example, kapag merong mga ah, s- may mga test na ginagawa o yung mga gamot, no? Like for example, no, yung pattern na sinusundan nila o yung sequence na ginagawa nila, so makukuha agad nila yung possible na magiging result. Next, another, so pattern also is also not to this a development of a formal system of thought for recognizing, classifying, and exploiting patterns. So one could be systematize or organize these ideas of patterns. So once we understand the pattern, we can find any number in the sequence. So even without listing them all. So pattern, like for example, no, pag bumibili tayo ng sapatos, meron yang default na ayos ng shoelaces. So nasa sa atin na lang kung anong klaseng pattern yung gagawin natin. So some of architectural buildings or designs, lalo na sa pagdating dito na sa Manila or even in Taguig, sa BGC, makikita mo yung iba't ibang architectural design ng iba't ibang buildings. Even dito sa Manila, we have the Binondo Intramuros Bridge. So pag nakita natin yung design, 'di ba? The parabolic design at there's yes a pattern on that. Okay, even on the fractals, no? Yung mga Islamic tile pattern. Okay, pag nakita natin, iba't iba rin yung design. The mandalas design, no? Iba-iba rin yung pattern na nandyan. Okay, so learning about numbers and patterns helps us think logically, solve problems faster, and see connection between mathematics and the real world. So patterns are not only about math problems on paper, they are appear in music rhythms, geometric designs, and even nature. By studying them, we discover how numbers relate to each other and how rules can generate new numbers from the ones before. Okay, so I have a short activity. What we're going to do is to guess, no, what will be the next pattern. Number one, which of the figures can be used to continue the series given below? Okay, this is the pattern. So I'll give you 5 seconds. Okay, so the correct answer is letter D. So titingnan natin, no, paikot lang naman siya. Okay, mula dito. So the next one, this shape na. Okay, this figure yung letter D. So the correct answer is letter D. Next, number two. Okay, so meron tayong tatlong dapat tingnan. Okay, yung black square, yung circle, saka yung arrow.
So, what letter kaya? Yes, the correct answer here is letter C. So kung titingnan natin yung arrow, so yung nasa baba, kasi yung nasa gitna, para pareho na nakaturo sa taas, di ba? So yung nasa taas at nasa baba, parang opposite sila. Tama? So doon pala makikita natin na yung dapat dito ay nakaganito. Kasi since opposite sila. So therefore, the answer is letter C. Even kapag titingnan rin natin, sundan nyo yung black squares and then yung circles. So, makukuha nyo pa rin ay letter C. Number 3. Okay, 5 seconds for that. Alright, so the correct answer is letter C. Kung ang unang yung tiningnan, yung nasa baba, makikita natin na alternate yung bilang. So, 2, 4, 3, 4, 4, 4. So, 2, 3, and 4. So, ang kasunod na dyan is 5. So, ay yung A, C, and D ay parehong may 5. So, ang next yung titingnan yung nasa taas. So, yung mga nasa taas, pare-pareho dapat na 6. Okay. So, itong sa 2, 6 siya. Sa 3, 6. Itong 4 na to, 6 din yan sa taas. Kaya yung 5 dito, 6 din dapat yun nasa taas. Kaya ang sagot ay letter C. Okay, next. Ang dali lang yan. 11, correct. Okay, 11. So, as you can see, each term added by 2. 11 ang sagot. Ito, 104. Madali lang din. No? Each term added by 1. Ito, 160. Okay, correct. Okay, it's multiplied by 2. So, 5 times to 10, times to 20, times to 40, times to 80, times to 160. Okay, so that's para lang makita nyo no, na without the rule, okay, makukuha nyo agad yung pattern. Next, 1, 4, 9, 16, 25. Okay, the answer is 36. Okay, okay. Balik tayo doon. 36 ang sagot. Tama? Okay, so nag-add lang ng add numbers. So dito ay plus 3. Dito naman plus 5, plus 7, plus 11. Okay, so no, this is plus 9. So yung kasunod ay plus 11 kaya 36. Or pwede naman perfect squared sila kasi yung mga number na to ay perfect squares. Okay. So a pattern may have a list of numbers in which a constant number is added to get the succeeding terms. For other sequences, the terms are increasing because the number to be added is increasing in a predictable way. So there are number patterns whose terms are decreasing because the number to be added is decreasing in an expected way. So to generate the next term, the number to be added is repeating kapag pare-pareho lang ang dinadagdag sa bawat term. So kagaya ng 10, 20, 30, 40, 50, and 60. So dinadagdagan lang sila ng 10. Pare-pareho. Kaya repeating. Growing or increasing kapag nagdadagdag. Okay? Nag-i-increase. Okay, for example, dito sa 14 and 15, nagdagdag lang ng 1. Dito naman, nagdagdag ng 2, kaya 17. Nagdagdag ng 3. As you can see, increasing, no? Shrinking, okay, given 180, 118, 98, 73. So, pabawas siya. And dito naman, papunta naman ito sa negative infinity. Next. Okay, so to find the pattern, okay, so without, no, wala pa yung mga formulas. So may ginagamit tayo. Pwede natin gamitin yung difference table. So for example, what is the next term in the sequence? 5, 14, 27, 44, 65. So ang gagawin nyo lang, kukunin nyo lang yung difference ng bawat term. So magsisimula tayo sa first differences. So start tayo sa 14, ima-minus natin kay 5. And the answer is 9. 27 minus 14, the answer is 13. 44 minus 27, the answer is 17.
65 minus 44, the answer is 21. So yung goal natin sa difference table, kailangan pare-pareho yung difference sa pinakababa or pinakahuli. Okay, since itong first difference natin ay wala pa, magkaiba pa sila, so kailangan natin mag-proceed sa second differences. So ganun ulit, 13 minus 9, 4, 17 minus 13, 4, 21 minus 4, 17 is 4. So makikita nyo na pare-pareho na yung difference nila. So para makuha natin, parang ganito lang, up, down, up. So, ganun ang gagawin nyo. So, kagaya dito, 21. So, pag down natin, so anong makikita? 4. So, 21 plus 4, ang next sa 21 is 25. So, ganun din dito, 65 plus 25, the answer is 90. Another example, 27, 24, 59, 118, 207, 332. So, kunin natin yung first differences. 7 minus 2 is 5. 24 minus 7 is 17. 59 minus 24 is 35. 118 minus 59 is 59. 207 minus 118 is 89. 332 minus 207 is 125. So makikita natin na hindi pa pare-pareho yung differences. So proceed tayo sa pangalawa. So 17 minus 5, that is 12. 35 minus 17, 18. 59 minus 35, 24. 89 minus 59, 30. 125 minus 89, 36. So makikita nyo na hindi pa sila pare-pareho din. So proceed tayo sa third differences. So 18 minus 12, 6. 24 minus 18, 6. 30 minus 24, 6. 36 minus 30 is 6 also. So makikita natin pare-pareho na. So makukuha na natin yung kasunod ng 36. And that is 36 plus 6, 42. And then 125 plus 42, 167. 332 plus 167, 499. So, ganyan, no, ang paggamit ng difference table. So, meron pang ibang way, gamit yung arithmetic sequence, kailangan lang malaman mo na ang given ay arithmetic sequence para malaman mo yung susunod na term. Okay, so halimbawa, so yung arithmetic sequence, a sequence where each term after the first is obtained by adding a constant. So ang tawag natin doon, common difference to the preceding term. So halimbawa, find the 20th term in the sequence, 6, 13, 20, 27. So ang gagawin lang natin, we'll substitute all the values to the general formula. So ano ba yung mga values na isa-substitute natin? So yung a sub 1, since yan yung first term, yung D natin, common difference yan. So, ang common difference ng bawat term ay 7 kasi 13 minus 6, 7. 20 minus 13, 7. 27 minus 20, 7. Kaya ang common difference is 7. At yung N, since yan yung term position, pinapakuha sa atin yung 20 term. So, N is equal to 20. Okay, so ang formula ng arithmetic sequence is a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. So, anong gagawin nyo? Papalitan lang natin ito ng mga value na to. Okay? So, yung n, pinalitan ko ng 20. Yung a sub 1, that is 6. Yung n again, that is 20 minus 1. Tapos yung d, 7. Of course, unahin natin yung sa loob ng parenthesis. So, 20 minus 1 is 19. So, 19 times 7, that is 133. So, 133 plus 6, 139. So, ibig sabihin, ang 20th term nitong sequence na to ay 139. So, meron pa yung geometric sequence. So, yung geometric sequence, this is a sequence in which each term is obtained by multiplying the preceding term by a common multiplier. Ang tawag naman sa kanya, common ratio. So, halimbawa, find the 10th term of the geometric sequence 4, 12, 36. So, ganun lang din, kailangan ma-identify natin yung mga isa-substitute natin sa formula. So, yung a sub 1 o yung first term natin is 4. Okay, paano kinukuha yung common ratio? Okay, mula dito i-divide kay 4. 12 divide 4, 3.
36 divide 12, 3. Okay, so an n natin is 10. So the formula for geometric sequence is a sub n is equal to a sub 1 multiplied to r raised to n minus 1. So substitute nyo lang din yung mga given. So nilagyan ko ng open and close parenthesis yung a sub 1 nyo o yung 4 para lang ma-identify nyo na magmumultiply tayo. And then papalitan natin yung r ng 3. Then sa labas, yung exponent, yung n natin is 10 minus 1. So what is 3 raised to 9? Use your calculator to check. Ang 3 raised to 9, the answer is 19,683. Then multiply by 4, the answer is 78,732. So, ibig sabihin, yung 10th term nitong sequence na to ay 78,732. Okay? So, kung meron kayong gusto nyo ma-practice, okay, sige, ayan, picturean nyo yan. Tapos, send nyo sa, o kaya mag-message kayo. Tingnan natin kung tama yung sagot nyo. Okay, pwede nyo yan picturean. Okay? Alright, thank you for watching this video. I hope may natutunan kayo for this topic and see you for our next lesson.